Maghiwalay na tayo. Iga. Baby, alam mo ba, ang paraan ng pagsisinungaling mo ay napakaganda. Hindi ako sang-ayon. Ang bagay na ito, hindi ko kailangan ng pahintulot mo. Narinig mo na, nakipag-iwalay ako sa kanya. Kaya ngayon, maaari mo bang sabihin sa akin kung nasaan ang aking ama? Hindi pa sapat. Ano pa ang gusto mo? Gusto kong matulog ka kay Jiangheng. Ayoko. Bakit? Nakipag-sex ka kay Yuga. Pero hindi pwede kay Jiangheng. Ang lakas ng loob mong sabihin na hindi ka interesado sa kanya. Ayoko. Kasi si Jiangheng ay taas puso sa'yo. Len Xiao, sa iyong mga mata, si Yuga ay isang mabuting tao. Mahal ka niya. Paano? Kasi humga ka sa kanya. Ginawa ko ito para sa pera. Para sa tatay ko. Ngayon, may pagkakaiba ba? Nasa kamay ko pang tatay mo. Kailangan mo pa ng pera para sa pagpapagamot. Kailangan ng dialysis ang tatay mo bukas. Masyadong matagal na ito. Gawin mo na lang para sa sarili mo. Ayos ka lang ba? Paumanhin. Yan. Matagal na kitang hindi nakita. Nag-sorry ka pa talaga. May mga tao kasi, tatanda ka rin sa huli. Aminin ang mga pagkakamali. Halimbawa, makipaghiwalay kay Yuga. Tama ba? Magsisimula na ang pelikula. Mauna na tayo. Ang mag-holding hands ng ganito ay makahulugan talaga. Pupunta muna ako sa banyo. Hintayin mo ako dito. Nakikita kong madilim ang ilaw, kaya sasamahan na lang kita. Di bale, unisex naman yung banyo eh. Hindi na ako bata, kaya kong pumunta mag-isa. Sige. Ayan. Hindi ako pumayag na makipaghiwalay, tapos lumabas ka kasama si Jiangheng. Ano ito? Panloloko. Wala itong kabuluhan. Ikaw ang fiancé ko. Sabihin mo, ngayon kailangan ko pang magsalita ng palihim? Bakit wala itong kabuluhan? Hindi mo ko kayang bitawan. Hindi ako ang fencing group. Sa mga mata mo, isa akong kontrabidang naghahanap ng tubo. Maaaring gawin mas komportable ka at ikaw ang maisip kung anong gusto mo. Tumingin ka sa akin at sabihin ito. Anong nangyayari? Kailangan mo kong tignan para sabihin mo ito sa akin. Kailangan mo kong tignan para pakawalan kita. Bakit ngayon lang? Huwag mo kong tignan. Kasi nag-aatubili ka, kapatid ko. Kasi hindi kita gusto. Yan. Okay ka lang ba? Yan. Nandyan ka pa ba? Hindi pa ako tapos. Okay, matagal na kitang pinagmamasdan. Hindi ka pa lumalabas dyan. Akala ko tuloy may mali sa'yo.
Natatakot kang matuklasan ito? Changheng. Changheng. Nagkita tayo ulit. Yuga, anong ginagawa mo? Nagkipag-iwalay na sa'yo si Hian. May nangyari na ba sa inyo? Wala ka na dun. Parang wala na. Subukan mo na bang umibig? Sa isip, hindi maiwasan na magkaroon ng ilang pagkakamali. Dahil walang nangyari, ibig sabihin hindi ka nagloloko. Hian, huwag ka nang gumawa ng gulo. Okay, pinapatawad na kita. Ilang araw ka nang hindi umuwi. Tara, umuwi na tayo. Tama na! Tayo na, Changheng. Yan. Bakit parang wala ka sa isip mo? Dahil ba kay Yuga, nagsisisi ka ba? Paano ba naman? So, anong relasyon natin ngayon? Changheng, magkaibigan tayo. Ang mga bagay ng nakaraan, hayaan mo na sa hangin. Totoo? Totoo. Pero yan. Maaari mo bang sabihin sa akin, bakit nagbago ang isip mo? Kasi, dahil hindi kita malimutan. Si Yuga, ang kalaro ko lang kapag naiisa ako. Yun lang. Yun. Sasamahan mo ako ngayong gabi, okay? Magpasaya ka sa proyekto ngayon. Mabuti. Yan. Hindi na ako makapaghintay. Huminahon ka. Yuga, okay ka lang ba? Anong nangyayari? Hindi niyo ba pinag-usapan ng babaeng yon? Gusto mo na siya? Oops. Kailangan ko nang palitan ng telepono ko. Ikaw. Hindi nakikinig ang babaeng to. Suwayang chess piece. Para sa akin wala itong saysay. Ikaw ang magdesisyon. Sige. Umupo ka. Ikukuha kita ng maiinom. Ito, tanggapin mo, Long Island Iced Tea. Kung hindi malulutas, dadagdagan ko ng tasa. Salamat. Mr. Yu, tinatawagan kita pero walang sumasagot. Ako nang kusang lumapit sa'yo. Anong meron? Natagpuan ng aming mga tao ang biglang pagbabago ng ugali ni Lin Xiao. Nakidnap kasi ni Hian ang kanyang ama na si Lin Xiaoping. Idinala niya ito at inilipat sa labas ng ospital. Nasaan sila ngayon? Hindi pa kami sigurado. Nakikita ko na. Naiintindihan ko. Opo. Ang mga salita kanina, kunwari lang hindi ko sinabi yun. Yuga, kahit na pinilit siya, pupuntahan mo pa ba? Nalilito ka ba sa kanya? Di bale. Matapos patayin si Hian, nabuhay siya para tulungan akong kontrolin ang kumpanya. Ang mga dating kampo ni Hiting Xiao, itong pinakamababang gastos para gamitin ang pinakamalaking benepisyo. Kung ganon,
Bakit hindi mo nagawa makipaglaro sa kanya noon? Kahit kapatid niya si Hian, pero matagal din silang hindi nagkakilala. Makatarungan lang ang relasyon nila dahil sa ama ni Lin Xiao. Para mapanatili ang medikal na panggastos, kung anong kayang ibigay ni Hian, kaya mo rin. Bakit kailangan mo pa talaga makipaglaro sa kanya para umiwas? Malapit na siya sa pakay ko para matulungan si Hian na makuha ang ebidensya sa aking tangkang pagpatay. Sa mga mata niya, isa akong kriminal. Bukod sa bago mo hiniling yung mga bagay na gawin ko para sa'yo, hindi ito 100% perpekto. Mag-ingat pa rin kasi sapat na ang oras na siguro kaya niyang mahalin ang lahat. May mali ba sa'yo? Ano bang mahal mo o hindi? Nakakadiri ka. Mahal ko ang sarili ko. Wala akong ibang mahal. Paano mo naman mamahalin ang sarili mo? Wala ka man lang lakas na loob na harapin ang iyong pagnanasa. Yuga, nakakaawa ka. Pero payo ko sa'yo, gumising ka na. Ikaw, magkaparehas tayo. Hindi na karapat dapat sa pag-ibig. Walang nakakaalam ng totoo. Tatanggapin kita kung ano ka ngayon. Hindi ka na makakabalik. Hindi ikaw si Yan. Anong sinasabi mo, Jengheng? Hindi na ikaw ang Yan na kilala ko. Anong kalokohan pinagsasabi mo? Paano hindi ako ang Hian na nakilala mo? Hindi mo na ako mahal, di ba? Hindi. Sabihin mo sa akin. Umama ka sa akin para mairita si Yuga. Hindi. Kaya kong tanggapin na hindi mo na ako mahal. Pero hindi ko matanggap na tinapakan mo ang pagmamahal ko para sa'yo. Hindi mo naintindihan, Jengheng. Umalis ka na. Jengheng. Sabi nga umalis ka na! Hello. Padalan mo ako ng 2 bote ng alak. Hello, ate. Sinabi na aking mga tao na pumasok ka. Wala pang kalahating oras. Lumabas ka na ng hotel? Si Jengheng nagpalaya sa akin. Ano? Nagbibiro ka ba? Si Jengheng ang nagsabi. Sabi niya, hindi daw ako si Yan. Hindi yung Hian na nakilala niya. Sabi din niya, matatanggap niya na hindi ko na siya mahal. Pero hindi niya matanggap na tinapakan ko ang pagmamahal niya. Ate, hayaan mo na siya. Lensyo, huwag mo akong tratuhin na parang tanga. Dapat hindi ka sumaayon sa kanya. Sinubukan ko talaga. Bawiin mo si Jengheng. Kung hindi mo na makikita ang tatay mo. Ate! Nurse, nakapag-dialysis na ang tito mo. Mabuti, salamat. Hindi naman big deal, diba? Ayos lang. Ngunit, wala ka talagang pakyar na dapat ba siya ma-ospital? Hindi niya gustong amoy ng ospital. Gusto lang niya sa bahay. Okay. Mangyaring bigyan mo siya ng pansin. Sige. Sigang, yan ang pinakaayaw ko sa'yo. Ang mapagpanggap na tingin. Sinabi ko lang ang mga katotohanan na layunin ng estado. Huwag mong isipin na kilala mo ako. At huwag mo kong tignan ng ganyan. Hindi ko minahal si Lin Xiao. Nagpanggap lang ako sa kanya. Dahil kung ang isang tao, mabibili lang ng pera. Tapos balang araw, mabibili ko siya sa mas mataas na presyo. Ngayon, ang emosyon na yung kahinaan ng isang babae. Bakit naman hindi? Hindi ako naniniwala. Maniwala ka man o hindi. Kaya ano, kaya pa ba natin panatilihin ang orihinal na plano? Patay na si Hian. Kahit na mga matatandang lalaki sa kumpanya ay medyo magulo na. Ngunit sila ay inalis. Ito lang ang tanong ng oras. Yuga, ang babaeng yon,
Masyadong maraming bilang sa iyong mga kasabwat. Hindi ako papayag. Kahit anong gusto mo, wala akong pakialam. Kailan magsisimula? Sa ikalaman ng sunod na buwan. Sa birthday niya. Ibibigay ko sa kanya sa oras na yon. Papadalan ko siya ng sorpresa. Isang malaking regalo. Sinong hinahanap mo? Pasensya na po. Kaibigan ko dati na dito nakatira. Hello? Hello, maaari ko bang itanong kung sino ito? Ako ang asawa ni Jiang Heng. Asawa ni Jiang Heng? Asawa ni Jiang Heng? Hello, ako si Hian. Bumalik si Jiang Heng sa China para sa iyo. Hiniwalayan niya ako. Hindi ako pumayag noon dahil ang mga anak namin kailangan ng ama. Ano? Patawad. Hindi niya ito sinabi sa akin dati. Hindi na mahalaga. Kung hindi dahil sa nabuntis ako, hindi niya ako pagkakasalan. Hanggang ngayon, inani ko ang bunga ng aking sariling pagpapagal. Tatanungin kita, anong pakay mo sa akin? Ilalagnat ang bata. Patuloy siyang umiiyak at tinatawag ang kanyang ama. Naiintindihan ko siya. Wala nang ibang paraan. Pumalik lang siya paminsan-minsan upang samahan ang mga bata. Pumayag kong hiwalayan. Matagal na bang tumatawag sa kanya? Kasama mo ba siya? Ate! Ate! Buksan mo ang pinto! May sasabihin na ako sa'yo! Bago mo tapusin ang gawain, hindi kita makikita. Ate! Tumawala si Jiang Heng! Alam mo ba kung nasaan siya? Ano? Ate, pumasok ka. Hindi ko alam na may asawa na pala siya. Hindi ko rin alam na may anak pa pala siya. Kung alam ko sana ito, hindi ko siya hayaan dumating. Ate, kailangan nating hanapin si Jiang Heng ngayon. Dapat natin siyang hikayatin na bumalik sa Japan. Ngunit, saan siya napunta? Napakalalaking tao. Bigla lang nawala. Kamakailan lang, habang nalilinis ng Lido Hotel, natagpuan isang lumulutang na bangkay. Nagsusuri ang otoridad, base sa fingerprint, na kilalang patay, lasing ang lalaki, at aksidenteng nahulog sa tubig. Ang apelyido na namatay ay Jiang, isang Japanese-Chinese. Kung nakikita ng mga kamag-anak at kaibigan ang balita, mangyari makipag-ugnayan kagad sa pulisya. Patawad. Patawad. Hinayahan ko ang asawa mo. Nawalan ka ng asawa. Nayahan ko ang bata. Nawala ng isang ama. Patawad. Oo, basta alam mo. Ang pag-aalinlangan mo sumira sa kanya. Ngunit ang pagkamatay ni Jiang Heng, ito ay isang aksidente. Huwag mong sisiyan ang sarili mo, ha? Pero ate, kung hindi lang sana tayo nang simula at hindi siya ginamit, hindi sana itong nangyayari. Pinagtag sila ng pagmamahal sa iyo. Ito ay isang pagkakamali. Kung si Yogi din,
Hindi na ako magsisinungaling. Kinuha mo pang buhay ng iyong ama. Ayaw mo na, tama. Ang tatay ko. Hindi ito gusto ng tatay ko para sa akin. Nanakit ako ng mga inosenteng tao. Hindi ko nang kayang paulit-ulit ng parehong pagkakamali. Ate, maniwala ka sa akin. Hahanapin ko talaga ang katibayan na si Yuga ay hindi isang mamamatay tao. Bumalik ka at mamuhay ng maayos kasama siya. Matatanggap ko ba siya muli? Ikaw? Ate, maniwala ka sa akin. Mangyaring bigyan ako ng kaunting oras. Hahanapin ko ang ebidensya na hindi siya mamamatay tao. Len Xiao, balang araw, magsisisi ka sa katangahan mo. Bakit ka nandito? Nagsisi ako. Miss na kita. Aso mo ba ako? Lumalapit ka lang kapag... Teka. Tanggalin mo ang damit mo. Yuga. Wala kang karapatang masaktan. Ha! Tingin mo ba madumi ako? Tinatanong mo ako. Wala akong gustong malaman. Paano ka naloko ng iba? Hindi ako natutulog sa kanya. Pinaglalaruan mo ba ako? Patunayan mo. Hindi ako natulog sa kanya! Sige, patunayan mo sa akin. Manatili ka dito. Nang walang pahintulot ko, hindi ka pwedeng umalis dito. Pa! Pa! Okay. Ayos lang. Nandito naman ako. Sasamahan kita. Ayan! Ikaw ang boyfriend niya? Ako nga. Ano bang problema mo? Nagtatrabaho ka ba kahit anong okasyon? Nakulangan sa oxygen ng tao. Doctor, ito ang hiling ko. Huwag mo siyang sisihin. Mga kabataan talaga ngayon. Maging masaya lang kayo. Anong pinagsasabi mo? Akala mo ba maaawa ako sa'yo? Hindi ko kailangan ng kaawaan mo ako. Gusto kong patawarin mo ako. Manatili ka lang sa kanya. Baka mahanap ko ang katibay na pabor sa kanya. Anong meron? Yuga, nasa hospital tayo. Anong ginagawa mo?
Ito isang ospital. Dahil alam mong nasa ospital ito. Hinaan mo lang ang boses mo. Yuga, hayop ka. Sinimulan mo ang larong ito. Hindi ikaw maaaring tumapos kapag tapos na. Doctor! Doctor! Miss, ikinalulungkot kong sabihin sa'yo. Pagkatapos ng aming diagnosis, meron kang nasopharyngeal cancer. Tapos ako, hanggang kailan akong mapubuhay? Pasensya na. Pero huli... Ayan. Paano? Kung sasabihin ko sa'yo na lagi akong gising, maniniwala ka ba? Bakit? Dahil gusto kong makita kung paano ka gumanti. Inakamamahal na anak ni Yufei. Si Yufei ay nahuhumaling. Gustong gamitin ang anak ni Hiting Xiao sa pagsasagawa ng mga bagong pagsubok sa droga upang subukan ang mga bagong gamot. Pero nagmamadali siya. Isa lang ang kinuha niya, ang inosenteng bata. Siya si Lin Xiao. Xiuping, kung magtatagumpay tayo sa pagkakataong ito, ipapadala natin ito. Paano kung mabigo ito? Walang nakakaalam sa mga side effect ng mga gamot na ito. Baka maging mamamatay tao ka. Magtatagumpay ito. Hayaan mo na lang. Ha? Sabi ko, hayaan mo na! May mali sa gamot na ito. Ginagamit mo ang mga sanggol at maliliit na bata. Malubhang sakit na coagulation. Ito ay dinisenyo para sa mga sanggol. Wala ka bang mga konsensya? Hindi ka ba nakukonsensya? Nag-optimize ako. Ay! Paano na lang ang batang ito? Ang epekto ng gamot nito ay nasa kanya na. Hindi mo na ito may babalik. Disorder ang coagulation. Basta mag-iingat siya. Huwag kang masaktan. Hindi mo ito anak. Walang problema ang lahat. Ikaw... Si Hiting Xiao, nalaman niya ang storya ni Yufei na ninakaw niya ang bata. Si Yufei din, ang umantong sa kanya ay dahil sa mga bata. Namatay ang ibang bata dahil sa human experimentation. Sinakripisyo lang ang mga bata. Bakit siya nagsinungaling? Hindi na lang kinuha ang bata. Dahil gusto niyang i-optimize ang bagong gamot. Ngayon, na lumabas na mga side effect sample. Hindi na siya basta-basta bibitaw. Ngunit ang pag-optimize ay hindi naging matagumpay. Nawala si Yufei. Kung nasan siya, hindi ko alam. Pagkatapos doon, ang iyong ama na si Hiting Xiao umaasa ng mga bagong gamot at itinatagang Fangxing Group. Pero sabi sa akin ng tatay ko, si Yufei ay gumawa ng hindi mabubura ng kontribusyon sa Fangxing. Siya yung naglakbay sa ibang bansa at naaksidente siya. Namatay siya sa ibang bansa. Si Yugay, anak ni Yufei. Ano sa tingin mo? Tatay ko ba? Ang bagay na to ay walang ebidensya. Ngunit si Yoga, para sa ginawa niya sa'yo, marahil ito ay katibayan. Akala mo rin gusto kong saktan ni Yoga? Si Yoga ang batang yon. Kaya parang hindi lang niya gusto nakawin ng Fangxing.
Ito ay paghihiganti para sa ating ama. Itong batang si Yuga. Pinapanood ko siyang lumaki ay isang emotional na tao. Logically speaking, ito ay isang magandang bagay. Ngunit ang tagumpay ay dahil din kay Xiaohe. Si Xiaohe rin ang pananagutan sa kabiguan. Napakaraming bagay na hindi niya kayang ibaba. Ano ang dapat kong gawin? Mabait kang bata. Hindi mo talaga naisip na gamitin ako para takutin siya. Naniniwala ako. Hahanap ka ng paraan. Napakaraming tao ang nasaktan ko. Lahat kasali. Hayaan mo ako mismo ang gumawa nito. Tapusin na natin to. Naisip ko ito. Sa tingin ko, ito lang ang tanging paraan. Hindi ka naman kailangan ng kumpanya. Sinabi ko sa kanila, buntis ka. Nasa bahay ka at nagpapahinga. Mabuti. Bakit palagi kang ganito? Mukhang wala kang interes. Parang kung paano kita tratuhin. Umaasa lang ako. Huwag kang magalit sa akin. Pinaparamdaman mo lang ako. Kinukulit mo ako. So anong gusto mong gawin ko? Maghintay ka. Iga, pakawalan mo ko. Gusto kong pumunta sa banyo. Magtiis ka. Ano bang problema mo? Hindi ko mapigilan. Bumaba ka. Bakit hindi ka umupo dito sa front seat? Galit ako. Ba't ka tumatawa? Gusto kita ng ganito. Ano ito? Hulaan mo. Anong gusto mong gawin? Itapon mo. Ano? Hindi mo magawa? Para patawarin kita. Gawin mo kung anong gusto ko. Ngunit, iyan ang limitado sa pagitan namin dalawa. Mahalaga siya sa'yo. Sagutin mo! Sagutin mo ako! Mahalaga siya sa'yo. Sagutin mo! Sagutin mo ako! Hindi ko magagawa. Bakit hindi mo magawa? Ate, ang lalaking ito, pinatunayan mong wala ito sa kontrol. Hyuga, pakiusap. Huwag mong gawin to. Bigyan mo ko ng dahilan. Si Jianghin ay may asawa. At may anak pa siya. Ito ang iniwan ni Jianghin para sa kanila. Sana isipin mo, Hyuga. Nakikiusap ako na huwag mong gawin ito. Bakit ako maaawa sa kanya? Dahil mabuti kang tao. Mabuting tao. Sabihin mo, hindi ba't parang mali? Napakabuti mong tao. Naging ganito ka dahil sa akin. Diba? Pakiusap ko, hayaan mo na siya. Yuga,
Gawat. Hello? Wala ka sa bahay? Oo, bakit? Bukas ang 5, ipapadala ko sa'yo. Hindi ko na kailangan ng paalala. Sige. Mula nung bumalik si Lin Xiao para hanapin ka, hindi ko na siya nakitang lumabas. Sigang, wala ka bang masyadong ginagawa? Huwag mo akong masyadong pansinin. Huwag kang masyadong sentimental. Ang pangalawang iyan, ito rin ang aking layunin. Wala akong pakialam kung sinong pinapahalagahan niya. Ikaw pala, nagkaroon ka na ba ng sapat na saya? Kailangan mong hayaan siyang lumabas bukas. Kung hindi, paano ko magsisimula? Kaya ko rin pasabugin ang bahay mo. Hello, ate. Nasaan ka? Nasa tabi mo ba si Yuga? Ako? Hindi ko alam kung nasan ako. Ano nangyari? May ginawa ba sa'yo si Yuga? Wala. Lumabas ako para mamasyal mag-isa. Hindi sinasadyang mawala ako. Sa tingin mo ba maniniwala ko sa sinasabi mo? Totoo nga. Nasaan ka? Susunduin kita. Wag. Ako, okay lang ako sa bahay ni Yuga. Napakabadi ni Yuga sa akin. Hindi mo na ako kailangan sunduin. Hintayin mo ko. Okay lang yan. Makinig ka mabuti. Manatili ka sa... Sa bahay bukas. Bawal kang pumunta kahit saan. Narinig mo ba yan? Bakit? Kasi, bukas, tapos ng lahat. Oy, tingnan mo yung babaeng yun. Mukhang maganda ito. First come, first serve to, ha? Ako muna. Nakita ko ang kagandahan. Saan ka pupunta? Siyempre, mapupunta ka sa puso ng kapatid ko. Bitawan mo ko! Ano ginagawa mo? Bro, okay ka lang ba? Naglakas loob ka bang tumawag? Huwag po! Bitawan mo ko! Iyakan mo na lang! Bitawan mo ko! Iyakan mo na lang! Bitawan mo ko! Huwag mo sirain ang saya ko! Yuga, kung mamamatay ako, magkakaroon ka ba ng pagsisisi? Ngunit, kahit magsisi ako, dahil sa kapatid ko, hindi dahil sa akin. Baliw ka ba? Anong nasa isip mo? Baliw! Ang babaeng to, nakakainis talaga. Sumama ka na! Bitawan mo ako! Yuga, Gusto mo bang mamatay? Okay ka lang ba?
Sino ka ba? Papatayin kita! Yeah! Yaga! Kapatid ko! Kapatid ko! Ang kutsilyo na to ay nasa kamay mo. Wala akong pinatay na kung sino man. Umalis na kayo. Anong meron? Wala. Natakot ka ba? Sinaksak mo ang lalaking yon. Hindi na siya gagawa ng gulo. Kung babalik na siya, mamamatay siya dahil sa sobrang pagdurugo. Eh kung ganun, mamamatay tao na ako. Kung isa akong mamamatay tao, sasamahan mo pa ba ako? Ako? Ano ang asahan? Anong kulang? Nakakatuwa. Ginawa ko lang yun para ipagtanggol ang sarili. Oo. Nandito ka para protektahan ako. Paano ka maituturing ng mamamatay tao? Magbibigay ako ng malinaw na paliwanag sa mga pulis. Kung pumatay ka ng tao, kahit ano pang dahilan mo, ipapadala kita sa kulungan. Kahit 10 taon, 20 taon, 30 taon, gaano pa katagal, hindi ako mai-inlove, hindi magpapakasal. Hihintayin kitang bumalik. Pagbabayad sa kasalanan. Mamamatay tao? Ang parusa dito ay kamatayan. Pagkatapos ay kailangan kong mamuhay ng maayos. Personal ang gumawa ng maraming magagandang bagay. Ipagdadasal kita para mabayaran ang kasalanan. Sinong niloloko mo? Nagsisinungaling ako sa'yo. Bakit? Para gumawa ng karagdagang bagay, ito ay hindi katumbas na halaga. Dahil mahal kita. Iga, ano bang problema mo? Maghiwalay na tayo. Anong sabi mo? Hindi kita minahal kahit kailan. Bakit? Sinabi na ito ni ate. Sobrang nasaktan ako. Pero, hindi ako naniniwala. Iga! Bata! Halika. Ito. Makinig ka muna sa akin para ibigay ko sa'yo. Anong pinagkakaaba? Hello, ate. Si Yuga. Nakipag-iwalay siya sa akin. Nasaan ka? Susunduin kita.
Ate, happy birthday sa'yo. Birthday? Hindi ko kaarawan ngayon. Pero, magiging anniversary ng kamatayan ni Yuga. Lin Xiao, anong meron? Malaya ka bang makipag-usap ngayon? Malapit na ako. Pagkatapos kitang makita. Ano pa ba ang dapat nating pag-usapan? Narinig ko, nakipag-iwalay ka kay Miss He. So ano, wala na tayong magandang pag-uusapan pa. Si Miss yung katabi ko ngayon. Gusto kanyang makita. May gusto siyang sabihin. Yuga! Anong meron? Ayokong makita siya. Hayaan mo na siya. Ate, anong ibig mong sabihin? May mga bagay bang hindi ko nalalaman? Len Xiao, kung papatayin ko si Yuga, kamumuhian mo ba ako? Nasa sasakyan din si Lin Xiao. Tamang-tama yan. Ito talaga ang orihinal na plano ko. Ang inihinda kong mga sorpresa na patayin ng 2 ibon gamit ng isang bato. Teacher Yu, sa pagkakataon ito, baka kapahinga ka na sa wakas. Matagal ko nang hinihintay ang sandaling ito. Naghintay ako ng 10 taon. Kahit 10 taon, 20 taon, 30 taon, at gaano pa katagal, hindi ako ma-in love. Hindi magpapakasal. Hihitayin kitang bumalik. Bakit? Dahil mahal kita. Ate, seryoso ka ba sa mga sinasabi mo? Binigyan kita ng maraming oras. Nagawa mo bang linisin ang ebidensya para sa kanya? Patawad, Len Xiao. Ang bagay na ito, hindi naman sa makatarungan ka. Tapos hindi tayo maghanap ng ebidensya ng kanyang pagpatay. Ang bagay na ito, hindi naman sa tama ka. Hindi mo lang nahanap. Pasensya. Pasensya na lang palagi. Ano ba bang sasabihin mo? Tumatawag siya. Ang mga lalaki ay mura. Ano pa bang ginagawa mo? Sasagutin ko ba? Hayaan mo. Ibaba mo siya. Ako mismo ang papatay sa kanya. Hindi ko gagawin. Sumagot ka! Len Xiao, sumunod ka. Kung mamamatay ka, wala nagbigay sa tatay ko. Hindi pa ako nagbabayad. Sabi sa akin ng tatay mo, sinabi niya na mabuti kang tao. Ang mga bagay na to, sinabi niya rin sa akin dati. Ate, kailan matapos ang ikot ng paghihigante? Kung handarang maniwala sa akin, bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Okay? Kayong dalawa mag-ama, ito ay isang napakahusay na pagganap. Ayokong maging masamang tao ka rin. Len Xiao, may sakit ako. Sabi ng doktor, maluba ang sakit ko. Ilang araw na lang natitira. Mamamatay na ako. Ano? Teka! Bumaba kayo! Yuga, Bumaba kayo! ano ba? Kinakausap mo ba ako? Sabi ko sa'yo, bumaba kayo. Ngayon na agad! Bumaba na! Ate, huminahon ka. Bumaba na! Bumaba na kayo! Hoy! Anong ginagawa mo? Gusto mo bang mamatay? Pumunta ka sa impyerno! Umalis ka na dyan! Sayang ng oras ko! Tatlo. 2. 1. Boom!
Lin Xiao! Lin Xiao! Alam mo, Nakikita na kita sa unang pagtingin. Ngayon ko lang nalaman. Lin Xiao, bakit ikaw hindi mo ako nilantad? Bakit? Nagpapanggap ka rin ba? dahil gusto kita. Yuka, anong pinagsasabi mo? Parang hindi ko na marinig ang boses mo. Pero, tama na. Ang mga alaala sa pagitan natin, totoo naman. Lin Xiao! Lin Xiao! Lin Xiao! Ayoko na magiganti! Ayoko na magiganti! Lin Xiao! Lin Xiao! Kamakailan lang ang presidente ng Fangxing Group na si Hian, habang papunta siya sa kumpanya ay biglaan na lang siyang naputukan ng baril. Nahuli sa lugar ang sospek dahil sa kriminal na pag-uugali na labis na masamang epekto sa lipunan, hinatulan ng habang buhay na pagkakulong. Pagsisiyasat ng pulisya, ang nabaril na Hian ay hindi tunay na Hian. Ito ang kanyang kapatid na si Li Sheng o mas kilalang Lin Xiao. Ang kanyang original intensyon ay baril ng kanyang mapapangasawa. Ang totoong Hian ay bumaril kay Lin Xiao, pero hindi ito sinadya. Inamin ni Hian ang kanyang original na layunin na barilin ang kanyang dating kasintahan na si Yuga. Ang dahilan ay naghinala siya na si Yuga ang nagtangkang pumatay sa kanya noon. Ang vice presidente ng Fangxing Group na si Yuga ay kusang sumuko sa mga pulis at ibinunyag ang sarili sa tangkang pagpatay. Para sa 2 beses, pinaganda ang pagpatay sa kasintahang babae. Ang pagpatay kay Hian, siya isang kasabwat. Hindi siya umano ang utak. Anong intensyon mo? Bakit ka nagtangkang pumatay? Paghihiganti. Maraming taon nang nakalipas, pinatay ni Hiting Xiao ang biolehikal kong ama. At inilibing siya sa ilalim ng Fangxing Building. Gusto kong bawiin ang lahat ng meron siya. Sinira niya ang buhay ko sa sarili niya mga kamay. Paano mo nalaman? At bakit naman pinatay ni Hiting Xiao ang ama mo? Dahil gusto niya nakawin ang kanyang mga resulta ng pananaliksik. Sige. Ang ama ni Lin Xiao at si Hayashi Gakuye at ang tatay mo ay mayroong pagsasama sa maraming taon. Ayon sa kanya, ang dahilan kung bakit pinatay ni Hiting Xiao ay dahil din ito kay Yufi Bai. Dahil may tinatagong lihim si Yufi Bai, ang kanyang bagong silang na anak ng babae na si Lin Xiao ay ginamit para sa pagunlad ng gamot, nagsagawa ng pagsubok sa tao. Imposible ito. Bagamat nakaligtas si Lin Xiao, ngunit ang kanyang katawan ay sumakatuwid na magdusa at hindi na maibabalik ang pinsala. Imposible. Nagsisinungaling ka! Kaya, ang lahat ng ito ay nagsimula sa kasalanan. Lahat ng nangyari nang dahil sa iyong ama. Hindi ligtas si Yuki Bai. Hindi. 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 Beses na siyang nagtangkang pumatay. Si Yuga, ipinasang kayang sarili sa istasyon ng pulisya. Ano? Buntis siya? Hindi ito tama. Para pabutihin ang function ng coagulation ng dugo. Kaya naman nakaligtas siya sa kalamidad na ito. Sa kaso ng produksyon, ang mabigat na pagdurog ay lubhang mapanganib. Doktor, ganito na siya ngayon. Ang buhay niya ay nasa panganib. Zhao Huanggang, pinag-isipan mo na ba ito? Hindi natin papayagan itong batang ito. Naaapektuhan na siya. Hindi. Gusto ko nang magkaanak. Nagising ka na? Gusto ko ang batang ito. Nababaliw ka na ba? Kapag pumayag akong ipanganak mo ito, magiging mamamatay tao ako habang buhay ko itong pagsisisihan. Hiniling ko to na dumating siya sa buhay namin. Pinili niya ako. Gusto kong makita niya ang kagandahan ng mundong ito. Dapat sulit ang kanyang pagbisita. At hindi pa siya pinanganak. Gusto ko siya magkaroon ng magandang buhay. Kung ipapaalis ko siya, para na akong pumatay ng tao. Ang iyong pisikal na kalagayan, hindi natin alam. Mabubuhay ang bata, ngunit mamamatay ka. Kung ikukumpara sa kamatayan, mas natatakot akong magsisisi. Anong pagsisisihan mo? Ang mga sinabi ko. Sana sundin mo na lang mga sinasabi ko. Kahit 10 taon, 20 taon, 30 taon, kahit gaano katagal, hindi ako mai-in love. Hindi magpapakasal. Hihintayin kita palagi.
kasama mo ko para tubusin na yung mga kasalanan hanggang sa iyong kaluluwa. Dahil nagsisisi talaga ako. Para sa'yo to. Lin Xiao? Lin Xiao. Papa. Ako si Nian. Sabi ni Mama, hintayin daw kitang umuwi. Unian. Magandang pangalan. Nasaan ang nanay mo?